Ito po ang ulam natin ngayon. Ito ang ating lulutuin. Yan, alam niyo ba yan kung ano yan? Baboy na naman yan at mga gulay. Yan ang ating pork puchero. Ito ang ating mga kailangan. Pwede rin kayo mag-add dyan ng repolyo, yung cabbage natin. O kaya naman ay pechay. Wala lang ako nun. Yan lang ang available sa aking rep. So, yan lang din ang aking gagamitin. Meron na rin tayong sibuyas at bawang. At syempre, kailangan natin ng pork belly or lempo. Yun ang mabilis na maluto at masarap yung may taba-taba. Prito muna natin yung ating patatas. At isunod natin yung ating carrots. So, pagkaprito niyan, itabi muna natin yung ating piniritong patatas at carrots. Isasama natin yan sa paglalagay dun sa ibang gulay dahil naprito na natin, mas mabilis na yung lumambot kapag pa luto na yung ating pork puchero. Mag-isa na tayo ng ating bawang, papulahin natin yan. Yung ating pork belly ay hiniwa ko sa maninipis lang para mas mabilis maluto at palambutin. Mas masarap kasing kainin kapag malambot na malambot yung baboy. Kaya rin ang ating pagigisa ng bawang at medyo mapula na yan, ilagay na natin yung ating sibuyas at ilagay na rin natin yung ating baboy. So yung pork belly natin ay kailangan nating prituhin at igisa sa ating bawang at sibuyas para mas masarap, upang mas malasa yung ating pork. Kasi masisip-sip niya yung lasa ng bawang at sibuyas kapag siya ay piniprito sa bawang at sibuyas. So, titiinin natin maigi yan at yan na rin tayo magpapalambot ng ating pork belly habang ginigisa natin. Takpan din natin yan upang maprito ng bahagya. At kapag medyo na dumidikit na siya, kasi liliit yung ating pork na yan kapag yan ay sariwa pa. Pag naprito na yan, tingnan din natin kung malambot na, at kapag hindi pa, mag-add din tayo ng bahagyang water para mas lumambot pa yung ating pork belly. Mas masarap kasing kainin kapag malambot yung ating pork belly. So, kailangan din natin ng tingnan at lagyan ng fish sauce upang tumiim at malasa yung kanyang karne. At mag-add na rin tayo ng black pepper powder para naman malasa na, sumot na yung lasa dun sa kanyang laman, yung sa ating pork belly. Pag hindi pa siya malambot, mag-add na rin tayo ng water. Huwag natin binibigla ang pagpapalambot ng baboy kasi mas hindi mo makukuha yung tamang lambot or texture ng ating baboy na pork belly. Mas masarap kasi talagang kainin kapag malambot. At yung ating apoy ay kailangan ay marahan lang. Mas mabilis siyang lumambot kapag dahan-dahan lang yung apoy. Pero sa tamang temperature lang. Kung ilang ulit ko yung ilalagyan ng tubig ay pangatlo na. Kailangan siyang maprito sa huli kapag yan ay malambot na. Hindi ko talaga siya binigla dahil gusto ko yung unti-unti at kakatas yung ating pork belly. Mapiprito siya. Naglagay na rin ako dyan ng soy sauce. So pagkalagay ko ng soy sauce, isusutay ko lang yan hanggang sa maprito sa toyo yung ating pork belly. So, ganyan lang ating gagawin at mag-a-add na rin tayo dyan ng water uli, panibago, dahil maprito na nga siya. Ayan, para siyang na-adobo na sa soy sauce. So, lalagyan na natin yan ng konting water at lalagay na natin yung ating tomato sauce. Yung ating tomato sauce ay small lang ang ginamit ko. Pagka-add nyan at kumulo na, pwede na nating ilagay yung ating mga gulay. Dahil naprito ko na rin yung aking carrots at patatas, mabilis nang maluto.
pwede na nating isama dahil maninipis naman yung pagkakahiwa ko ng ibang gulay. So half cook lang ang aking gagawin para mas malasa at mas masarap yung ating puchero. Ganyan lang po ako magluto ng pork puchero. Pakukuluin ko lang din yan at mag-add pa ako dyan ng laurel. Sa huli ko na nilagay yung aking laurel at nag-add din ako dyan ng magic sarap. At nag-add pa uli ako ng black pepper or powder para naman mas malasa dahil tinikman ko yung lasa niya parang bitin ako sa black pepper. So, lasahan din ninyo kung sakto na yung lasa ng alat dahil naglagay tayo ng patis at soy sauce kanina, medyo may kaalatan na yan. Ngayon, kung marami naman ang sabaw ninyo sa inyong pork puchero, ay pwede kayo mag-add ng pork nor cubes. Yung aking pagluluto ngayon dahil kaunti lang yan at optional lang din na maglagay din ng nor 4 cubes kapag marami ang iyong niluluto. Dahil naglagay na nga ako ng soy sauce at patis ay maalat na. Titikman nyo rin ang inyong niluluto para alam ninyo kung kulang pa sa alat o sakto na yung timpla ng inyong niluluto. So, yan po ay optional lang din na nilagay kong mga gulay. Kung meron naman po kayong cabbage or meron kayong pechay, ay pwede naman ninyo isama sa ating pork puchero. At mas masarap po talaga kapag maraming gulay yung ating pork puchero. At kaunti lang din nga yung sauce na yan, kaya ganyan lang din sa konti. Small lang ng tomato sauce ang aking ginamit. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking pagluluto. At kung nagustuhan ninyo ang lutong ito, paki-like and share naman po para magkaroon din ng kaalaman at idea yung iba sa pagluluto ng pork puchero. Yan na nga po't luto na ang ating pork puchero. Sana po ay nagustuhan ninyo. Thank you for watching and God bless all. Salamat po ng marami. Thank you, thank you.